Magandang tanghali po sa inyong lahat para sa mga intensyon sa ating pagdiriwang ng banal na misa. Sama natin ang intensyon para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Paz Samaniego, Gemma Minor, Deo Perez, Louis Villegas, para sa paggaling ni Milagros Inyorga, Cele Yusi, Estrella Alde, Mario Marsan, Rosy Capansana, Melchor Norba, Belen Cuesto, Nemia Quizon, Mark Valencia, Daniel Regley, Zenaida Stolp, Archbishop Gilbert Garcera, Concepcion Balita, Diana Lim. Para sa special intentions, si Roel Malabanan, LP Dayan, Beth and Vincent Basadre, Arnel and Ems Manabat and family, Christine Alfindo, Claudine Torre, Soul ni Kapayapaan ng Kaluluwa ni Nanay Buding Beko, healing ni paggaling ni Bonnie Santos, Dr. Ritza Arevalo, Mariana Salazar, Baby Basco, Father Sel Hernandez. For healing and recovery, Arnold Cerribo, Edgar Mendoza, Pasita Sai, Manuel Sai, Shali Orsolino, Lorelyn Hilario Perez, Gaylord Hilario, Dr. Carlos Oliveros. Para sa kaluluwa ni Constantino Ayala, Nonay Veloso, Ricky Del Moro, Marita C. At for the healing of Ruth Carol Roberts, Gary Laurel. Para sa kaluluwa ni Philip Motbaten at para sa kaluluwa din ni Edgar Dayuno. Sambayanan ng may kapal, narito ang hinihintay. Buong sasagip sa tanan, tinig niya ay mapapakinggan, ang hatid niya ay kagalakan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, sama-sama nating purihin at pasalamatan ng Diyos sa pagdiriwang natin ng banal na misa. Pasalamat tayo sa kanyang pag-ibig, sa kanyang mga biyaya at sa biyaya ng buhay na walang hanggan. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na labao nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid, ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakilang aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na luluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang banal, ikaw lamang Panginoon, ikaw lamang Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pedro sa mga tao, "Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya ay binigay ninyo sa makapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato, gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa mga bagay na ito. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga ninuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malao ng pinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo ay kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. O sa aming pasikating liwanag sa iyong piling. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusa ko't hirap, ngayon pakinggan mo sa aking mahabag. O sa aming pasikating liwanag sa iyong piling. Dapat na pagkuri ninyo at malaman na mahal ang poon ng kanyang hirang, dinirinig niya sa pananawagan. O sa aming pasikating liwanag sa iyong piling. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin, nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. O sa aming pasikating liwanag sa iyong piling. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw poon ang nangangalaga. O sa aming pasikating liwanag sa iyong piling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iya'y si Jesucristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa kapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng mga tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ng kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia, Poong Isus, aming hiling, kasulat tayo liwanagin, kami ngayoy pag-alabin. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sa may Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga lagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at tatakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito.
Ipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at paa. Nang di pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat. Kinakailangan magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon pong panahon ng pandemya ay may mga bagay at pag-iingat tayong dapat sundin para makaiwas na mahawa sa virus o sa COVID virus. Nandyan palagi ang pagsusuot ng face mask o ang pagkakaroon ng physical distancing at pag-iwas sa mga mass gatherings gaya ng birthday party o mga reunion. At kahit na nga ang visa, pinapayagan na rin ng online. Ganun pa man, umaasa pa rin tayo na balang araw ay muli nating magagawa ang mga nakagawian na nating gawain. Ang makasama, makausap ng harapan, mayakap ang mga mahal natin sa buhay. Ito mga kapatid ang mahalagang mensahe ng ating pagbasa ng mabuting balita ngayon. Na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay upang patuloy nating maranasan ang kanyang presensya. Hindi siya nanatili sa libingan o hindi siya agad umakyat sa langit. Bagkus, matapos siyang muling mabuhay, ay nagpakita siya sa kanyang mga alagad at nanatili na kasama nila ng ilang pang araw. Sabi nga ni San Pablo, walang anumang bagay ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, maging ang kamatayan. Patunay lamang ito na ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, ang katibayan na patuloy nating mararanasan ang kanyang presensya sa lahat ng oras ng ating buhay, kahit ngayon na panahon ng pandemya. Paano nga ba natin patuloy na mararanasan ng personal ang presensya ng Diyos sa panahong ito? Una po ay ang pagdadasal. Kahit nasaan tayo, nasa kwarto, nasa labas ng bahay, nasa kalsada o palengke, pwede nating makasama at maranasan ang presensya ng Diyos sa pagdarasal. Ang pagdadasal ay hindi lamang pagsasangalan ng Ama o pagrosaryo o pagsasabi ng Ama namin. Kapag binubuksan natin ang isipan at puso upang damin siya sa ating kapiling, masasabi natin ito'y pananalangin. Kaya kung nais natin siyang maranasan sa ating buhay, lalo't higit sa panahon ng ating pagkabalisa at agam-agam, lagi tayong mananalangin. Ang tunay na panalangin ay laging naghahatid at nag-uugnay sa atin si Diyos. Ito ang daan at patungo sa tunay na kababaang loob, ang pagkilala na kailangan natin sa ating buhay ang Diyos.
Pangalawa ay ang pagninilay sa kanyang mga salita. Ang Panginoong Yesus, ang salita ng Diyos, ang nagkatawang tao. Kaya sa tuwing pagninilayan natin ng kanyang mga turo, ay higit na lumalalim ang ating ugnayan sa Kanya. Gayon din kung isasabuhay natin, ang mga aral na hatid nito, mas nagiging buhay ang kapangyarihan ng Kanyang salita sa bawat buhay ng nating mga Kristiyano. At ikatlo, kung ganap at totoo ang ating panalangin at pakikinig sa Kanyang salita, lagi itong maghahatid sa paglilingkod. Sa paglilingkod, ibinuhos ng Panginoong Yesus ang kanyang buong buhay. Kaya't kung merong mabisang paraan upang masigit natin siyang makaugnay, ay hanapin ang kanyang presensya sa bawat taong nangangailangan ng pagdamay natin. Sa katunayan, siya mismo ang nagsabi na anumang bagay na ginagawa natin sa ating kapwa ay sa ginagawa natin sa Kanya. Hindi na po kinakailangan na mapikturan, makasama, para masabing tayong tumulong sa kapwa. Nakakatuwa po yung naging viral nitong nakalipas na araw, yung isang community, isang barangay, Maginhawa community, ay naglagay ng mga pagkain sa isang lamesa sa tabi ng kalsada, yung mga essentials, mga sardinas, mga gulay. Nakalagay doon, kumuha ng ayon sa kailangan, magbigay ayon sa kakayanan. Kaya yung mga pulubi at mga walang makain ay merong nakakain. At yung mga tao na may kakayanan magbahagi ay nakapagbibigay. Nung minsan nga po pinagtalunan pa kung ang lugaw ay kasama sa essential. At syempre bilang pagkain kasama ito sa mga essential. Pero huwag po natin kalilimutan na hindi lamang pagkain o inumin ang essential sa buhay natin. Nandyan lagi ang Diyos na kailangan natin. Meron pong isang kwento sa isang lalaki na aksidente sa kanya ng kanyang kotse. Mabuti na lamang at may mga taong tumulong at nahila agad siya mula doon sa kanyang kotse. Pero nung makita niyang wasak na wasak ang kanyang kotse, siya ay nag-iiyak at nagsisigaw, "Ang kotse ko, ang aking BMW, ang aking BMW, bagong-bago pa naman yan." Subalit, pinigilan siya ng isa at sinabi, tinuro yung kanyang kamay, naputol pala yung kanyang braso. Nung makita niyang putol ang kanyang braso, siya ay nag-iiyak. Sabi niya, ang Rolex ko, bagong-bago pa naman." Hindi niya napansin na mismong kamay niya ang nawawala. Muli mga kapatid, pinapaalala sa atin ng mabuting balita ngayon na huwag natin kalilimutan yung essential. Higit sa pagkain o material na bagay, ang Diyos ang kailangan natin. At sa kanyang muling pagkabuhay, pinapaalala sa atin, nasa gitna natin ang Diyos. Huwag na tayong magduda. Huwag na tayong magtanong. Sumampalataya tayo na kahit sa gitna ng pandemya o namang pagsubok, hindi tayo iiwan ng Diyos. Amen. Tayong lahat ay magsitayo, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat, nagawa ng lahat at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, ating lahat. Nagkatawang tao sa ng Espiritu Santo, pinanganak sa Maria Virgen, nagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus ng tayo ng libing, nangarap sa kanarawanan ng mga yumao, mga ikatlong araw ng buhay ng uli, magyat sa langit, manukulok sa kanyang Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Lumagan mo magkabay ko at tutulong sa mag-ibuhay tumatay na tao. Sumasampalataya na po sa Espiritu Santo, sa Simbahang Katolika, sa kasamahan ng kabanan, sa kapatawaran ng kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao. Mga kapatid, dumalangin tayo ngayon sa Diyos na ating Ama na siyang patuloy na kumikilos sa mundo at nagpapala sa mga tao upang may pagkaloob sa atin ang lahat nating kailangan sa pangangalat ng mabuting balita. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami.
ang inang simbahan, sa punguna ng Santo Papa, mga obispo, mga pari, reliyoso at reliyosa, upang ito'y maging sinag ng liwanag para sa mga nasa kadiliman at makilala ang muling nabuhay na Panginoon bilang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ko rin. Ang intensyon ng Santo Papa ngayong buwan ng Abril para sa mga nakikipagsapalaran sa buhay, alang-alang sa pagkibaka sa pagkakamit ng mga pangunahing karapatan sa ilalim ng pamumunong diktatorya, rehimeng autoritarya at maging demokrasyang nasa ilalim ng krisis. Idalangin natin sila sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namumuno ng ating bansa at ng iba't ibang hensya nito ngayong panahon ng pandemya upang sa halip na mag-focus sa mga isyong personal ay matutong magpatawad sa mga katunggali sa politika at mag-focus sa pagsawata sa pandemya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kapatid nating medical workers at frontliners sa pagdiriwang ng kanilang jubileo ngayong buwan upang pagkalooban sila ng lakas ng pag-iisip at katawan para matapang nilang magampanan ang pakikipaglaban ng bansa sa COVID-19 at sila ay maproteksyonan mula sa kapahamakan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating sambay ng parokya upang ang buhay ng mga kabilang rito, lalo na ang mga munting sambay ng Kristiyano at ang kapisanang banal, ay kakitaan ng kapayapaan at kagalakang tunay at aktibo upang makilala si Kristo sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kapatid nating senior citizen, mga may karamdaman at nahihirapan sa kanilang pasanin sa buhay, upang makahanap sila ng suporta at lakas ng loob sa mga kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kapatid nating yumao, naway makabahagi na sila ng kapayapaan ng muling nabuhay na Kristo doon sa kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming makapangyarihan, pinupuri ka namin sa biyaya ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. May mapanghawakan namin ito sa aming kahandaang kilalanin si Jesus bilang Panginoon ng aming buhay. Hiniling namin ito sa pamagitan ng Kristo ang aming Panginoon. Amen. Puri-puri ka, Diyos amang lumikha sa libutan, sa gagandahang loob na itong aming may aalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawang tinapay na ito para maging pagkain na bibigay buhay. Kapuri ang mga may kapal ngayon at kailanman. Puri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong gagandahang loob na itong aming may aalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawang alak na ito para maging inumin na bibigay ng iyong Espiritu. Kapuri ang mga may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ng kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon pag-aari sa mga kamay sa kaguling at karangalan sa ating napanginabangan sa buong sangganin niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang alay ng iyong sangbayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming katuwa ngayon ay papagbumahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ay inyong puso at diwa. inasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Dapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Ngayong ipinagdiriwang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel kay si awit ang papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Nagpapong may kapal ka na ng iyong pangalan, tanan ng iyong kaharian, langit lupay ang tupay sa iyong kadakilaan. Dinakila ang lahat ng narito ng anak, siyang nagmula sa kulang sa bilay ng kalakalakan, at nararaman ng sa lahat. Ama naming banal, ikaw bukalang tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu kayo ng banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin na maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, pagkapatawad ang mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kayo magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Victor na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling bubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawat pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na numuhit sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka sa may ngalan mo, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, sa lupa para sa lahat. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at tawaran mo kami sa aming mga sala, para ng pagkatawad namin sa nagkakasalas namin, at huwag kami ipinatutok sa tukso, iyan kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay diya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mong aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan tayo panghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, Galing sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos na galing sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos na galing sa mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita namin ay gagaling na ako. Spiritual Communion. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng spiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan, minarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami malalahating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayong papayapa. Salamat sa Diyos.